Uda naman ho itong si acting Davao City Mayor Baste Duterte kung meron po talagang makukulong at mapaparusahan dito po sa mga sinasabing sangkot sa di umano'y anomalya no, na flood control projects, mga kababayan. At ayon po kay Mayor Baste, mismo ang Pangulo ang nagsabi, nagbunyag, no? At siyempre kapag nagsalita ang Pangulo, sigurado merong mga ebidensya. Pero bakit wala agad na kinasuhan? Sana kinasuhan ka agad. Yun po ang binabanggit ho ni Mayor Baste at baka naman sabi, palabas lang daw ho ito at moro-moro lang kasi kung talagang desidido raw po at seryoso ang Pangulo, dapat ay agad na maparusahan, kasuhan at maipakulong yung mga involved dito po sa anomalya di umano na flood control projects ng Marcos Jr. Administration. Kasi ang sinasabi ho ni Mayor Baste, nako, baka naman matabunan lang ho yan ng iba pang mga issue. Ito, panoorin po natin. Ito ang si acting Mayor Baste Duterte ng Davao City. Habulin. Kasi kung kinasuhan niya na yun sana kung talagang ano yan, totoo yung mga sinasabi niya. Kinasuhan niya na yan. Diretso na yan. Hindi mo ba may takutin mo, tapos i-negotiate mo. Di ba? So, wala yan. Knowing him, mga, ano man yan, sila lang yan, mga oligarko. I think he just want to, bring these people to the negotiating table para mahawakan niya. Yan naman yung ginagawa ng mga yan. Wala man yan, pero yung kasuhan niya talaga, malabo yan. Sila naman yan. If I may add, Mayor, tama ka, kasi when he was asked kung sino, if he has names, kung sino itong involved mayor, his response was that we are not accusing anyone of anything yet. However, it gives us an idea of what and how this has been conducted. Kaya nga, nandyan, alam niya na para sinasabi niya, ina-admit niya kasi na may ebidensya siya. Di ba? May hawak siya. Ba't di mo na lang yan, kasuhan yung mga yan para matapos na. Pinapahaba pa natin ito para makita talaga ng tao kung totoo ba yan or again, baka... Yan po ang pahayag ni Mayor Baste Duterte at yun nga ho, nagbibigay ho ng mga pagdududa kung talaga bang totoo na ito hong si Pangulong Marcos Jr. ay talagang desidido, no? At na maipakulong yung mga opisyal at maging ang mga politiko. Ang matindi ho rito ay maging ang mga politiko ng kung saan sinasabing sangkot dito po sa maanumalyang flood control projects. So matindi ho ngayon kasi ngayon may bago na hong taguri, no? May binabanggit ito pong si Senator J.B. Ercito Estrada na talagang grabe ho, no? Ang sabi hindi raw mapipigilan, no, yung pagnanasang nakawin ang pondo na nakalaan para sa flood control projects na ito na naging sanhi ng pagkamatay ng libo-libong tao dahil sa leptospirosis, di ba? Ngayon, tambak ko rito sa NKTI, yung ating mga kababayan na tinamaan ng leptospirosis. Alam nyo, dito sa mga opisyal na nagnakaw ho ng pondo ng bayan dito po sa flood control project, meron na pong tawag sa kanila, sabi po ni Senator JB, kleptospirosis. Yun, hindi na po mapigil ang pagnanakaw. Talagang grabe ho mga kababayan, di po ba? At hindi po mapigilan yung pagnanakaw. Kasi ito, alam niyo ho, hindi lang ho ito contractor halo-halo na po yan at sama-sama na yan, DPWH at siyempre contractor at politiko yung nagsingit ko ng pondo dito po sa proyektong ito. Ito, pakinggan ho natin si Senator J.B. Ercito Estrada sa kanyang mga pahayag na may kinalaman dito po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at sinasabi niya ay kleptospirosis. Di ba? Pero di ba may mga tawag diyan, klepto yung talagang kating-katiho na magnakaw. Yung kleptospirosis. Yun ha, diba? Kleptomania, kung ano-ano klepto, di ba? Yung di ba talagang hindi mapigilan ng sarili kahit na mayaman ay talagang gusto magnakaw. Dito ho, yan po ang bagong taguri dito po sa nakawan sa flood control. Panoorin po natin dito po si Senator J.B. Ercito Estrada. Well, dapat siguro talaga may managot dyan. First of all, may collusion yan. Kung pinakinggan mo yung masasabi Senator Lacson, sometimes masakit talaga. But he says things as he sees it, no? Na may collusion yan. The PWH siguro sa mga district office minsan, kung sino man, dapat may managot talaga. Kung sakaling talaga mapapatunayan. Ang nakakabahala, may receive information, may mga ghost, no? Projects na flood control. Talagang sobra na yun. Di ba? May project na nga gagawin pang ghost. Okay lang naman kumita. Talagang contractor, kailangan kumita. Pero gagawin pang ghost, wala na konsensya yun. Dapat yun talagang, dapat hindi talaga matolerate, no? Ano na yun? Sobra-sobra na, no? The height of corruption. Huwag naman i-ghost. Di ba? Okay naman kumita. Pero ibigay nyo, i-deliver what is due and what is prescribed and what is expected.
Yan po ang payag ni Senator JB at talagang mga senador natulala po, no? At sa naglalakihang mga pondo na inilaan sa flood control project na pag sabihin na paghati-hatian ng mga kontraktor. Okay lang sana kung talagang maayos na kontraktor at talagang na-implement na mabuti. Pero masakla po rito may mga pati meron ding ghost project, talagang yun po pinakagrabe ho. Pero bukod sa ghost project, dapat alamin din ho, sabi natin merong naipakitang proyekto. Pero gaano ho ba katiba yan? Substandard kasi sa base po sa pagkukwentangan ni Mayor Magalong ay grabe yung hatian Yung talagang kurakutan ho rito. Kung kanino yung parte rito mula sa politiko, sa district engineer, sa lahat po, pati sa BAC, yung Vision Award Committee, lahat to talagang grabe po yung hatian dito at kukunti na lang po natitira sa proyekto tapos kukuha pa yung contractor, siyempre. Paano yan? Alam nga naman hindi siya kikita. So talagang napakalit na parang abot na lang sa 30% ng halaga ng proyekto ang napupunta sa implementasyon ng project. So wala po talaga substandard o mahinang klase. Bagamat nandyan nakikita, hindi naman talagang ghost project, pero mahinang klase, dapat tingnan din humabuti. At ang talagang pinaka dapat nagisahin din dito, yung mga taong nagbabantay dapat. Kasi ng quality, ng kalidad ng proyekto. Kasi alam nyo, may mga mobilization. Pag nanalo ko sa bidding, may mobilization na babayaran ka agad ng 15%. Tapos kapag after na 20% na nakompleto ang yung project, bibigyan ka ulit ng alam ko 15% o 20% sa project mo, babayaran ka agad. Tapos pag nakompleto na, bibigyan na ng buo. So may mga step Pero bakit nakalusot? Nalusutan sila. Ibig sabihin, may kasabat, di ba? Yun lang ho, mga kababayan. At sa mga kababayan natin, kayo ba naniniwala ho kayo na may makukulong ho na politiko, opisyal ng DPWH, at iba pang personalidad na sangkot dito po sa di umano yung anomalya na flood control project? Kayo, sige, mag-comment ho kayo. Kasi alam niyo dito yung sa Senado, hindi po sila pwede magpakulong, magre-recommenda lang sila. At ang gagawin ho, investigasyon ng Senado, ng Blue Ribbon Committee, ay in aid of legislation. Di po ba? Tapos pagkatapos yan mag-imbestiga, lalabas po ng committee report. So may mga rekomendasyon, ito kasuhan. Pero nasa ehekutibo pa rin nasa kamay pa rin ng Malacanang kung itutuloy yung pagkakaso. At dito po sa mga sangkot, di umano sa anomalya. So yun lang po. At talagang abangan ho natin mga kababayan kung saan nahantong ito. Pero yung binabanggit natin kanina, si Mayor Baste, duda. Hindi yan sinabing wala. Walang mapaparusahan. Sabi niya, duda ho siya kung meron mapaparusahan. Pero patunayan ng Pangulo na mali ang pagdududa ni Mayor Baste, may kasuhan siya at maparusahan na politiko, opisyal ng gobyerno, at kontraktor na sangkot po dito sa di umano anomalya na flood control project sa ating bansa. Tuloy na marami hong natutuklasan na sinasabing anomalya at napakalawak ho dito ho sa flood control project. At mismong si Pangulong Marcos Jr. ay muling nakatuklas dyan po sa Bulacan. Pero ang sabi ho niya ay hindi lang daw po siya dismayado, kundi galit na raw po ang Pangulo. Yun ho ang kanyang termino na ginamit, talagang galit daw ho siya. At ito hong kanyang nakita ho mismo dyan po sa Bulacan ay ghost project. At personal niya pong inspeksyon, ito hong sinasabing proyekto na kung saan ay kompleto na ho, nabayaran na po ng DPWH yung kontraktor, pero masakla po rito mga kababayan, ni isang hollow block. Yung wala man lang nitambak na mga grabo, isang sakong semento mga kababayan, wala ho So, pero nagulat din ako kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa agad niyang tinutumbok at parang tila pinag-iinitan yung kontraktor lang. Bakit ho kontraktor lang Mr. President? Dapat lahat po. Hindi naman kaya o solo na gawin niya ng kontraktor na manalo sa bidding, makuha yung proyekto na yan, tapos mabayaran po sila ng kompleto na wala naman hong ni-istruktura na itinayo dyan po sa Bulacan, yung flood control project na yan. Kasi base po sa interview kay Pangulong Marcos Jr. ay sabi niya, hindi, galit na ako, hindi lang ako dismayado, galit na. At kakasuhan daw ng economic sabotage ito pong kontraktor. At sabi niya, itinak niya na mananagot yung kontraktor at iba pa. Wala ko siyang binabanggit, parang at iba pa. Hindi ko malaman kung ang sabi niyang at iba pa ay baka iba pang kontraktor. Bakit hindi niya tumbukin na politiko at maging sa mga opisyal ng DPWH? Yun lang ho ang pinagtataka ho natin. Ano ba? Dapat ho lahat kasi hindi ho pwedeng isa lang ho ang pwedeng tumbukin Bakit kontraktor lang pinag-iinitan? Lahat po dapat. Kasi, sige, panoorin ho natin mga kababayan itong report at na kung saan ay na-interview rin itong si Pangulong Marcos Jr. na kung saan ang sabi, galit na raw po. Dito po sa kanyang natuklasan. Naku, pangalawa na ho ito
diyan po sa Bulacan. Ito ho ang report. At kung saan sabi po ng Pangulo, galit na raw ho siya. Panoorin po natin. Hindi lang dismayado, kundi galit na raw si PBBM. Sa muli kasing pagbisita sa Bulacan, higit 50 milyong pisong halaga ng Ghost Flood Control Project ang nadiskubre ng Pangulo. Dahil dito, ipinapa-blacklist na niya ang contractor at sasampahan pa ng kaso. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. I'm getting very angry. What is what's happening here? Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Sa pangalawang pagkakataon, ginalit ng Bulacan si President Bongbong Marcos matapos tumambad sa Pangulo ang 55.7 million peso ghost project sa Baliwag. Sa kontrata, kumpleto na ang proyekto nitong June 2025. Pero nang inspeksyonin ng Pangulo, ni isang semento, walang nakatayo dito. Isang 220-meter flood protection ang nakasaad sa kontratang pinirmahan Pebrero ngayong taon. No, I'm not disappointed, I'm angry. As of last month, June, ang report dito, 100% complete. At saka fully paid. Wala kaming makita ng kahit isang halog lang. So yan po ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. At siyempre talagang ngayon nagiging patuloy na lumalawak itong usapin o iskandalo sa flood control project. Ako grabe ho bilyong-bilyong piso. At meron ho mga maliliit na probinsya na daang milyon piso ang inilalaan na hindi talagang umaapaw po ang pera. Tapos yung baha hindi po naaayos mga kababayan. So dapat po talaga may managot. At siguro simulan natin noong 2022 yung sa kalahatian, kalagitnaan ng taon 2022. Siguro magsimula ka na lang sa baka magtuturoan pa 2023 na lang ho. 2023, 2024 at ngayon 2025. Na kung saan ay naglaan po ng bilyong piso. Mabot nga ho ng trilyon para po sa flood control project. At dapat ho, ma-check ko. Kasi base po sa naunang investigasyon ng Senate Blue Committee. Para ang mga senador ang ginawa, sinorkat na lang ho, para wag na humaba, sige 2025 na lang na project. Pero mas maganda ho siguro talagang ugatin ho yan ng mga kababayan yung issue, na kung saan ay talagang grabe ho, ito hong mga nangyayari na sabihin natin na panggagahasa sa pondo ng bayan. At samantala sa Senado mga kababayan, may pinangalanan na po si Senator Ping Lacson na isang kongresista at pati grabe ho yung malawak na na sinasabing anomalya dito po sa flood control project. Panoorin po natin itong report na kung saan ay nagbigay po ng privilege speech. Ito pong si Senator Ping Lacson. Ako, nakakalula ho. At kung ikaw ay isang taxpayer, manlulumo ka at magagalit ho mga kababayan. Panoorin po natin ang report na ito. May isa ng kongresistang pinangalanan na may kaugnay sa issue ng flood control projects. Sa isang bombshell privilege speech kani-kanina lang na pinangalanang Flooded Gates of Corruption, ibinunyag ni Budget Hawk at Senador Ping Lacson na may flood control project sa Oriental Mindoro na may lantarang congressional banners umano na nakalagay. Doon nakasaad ang agila o aksyon, gobyerno at inisyatibo sa larangang lehislatura na base sa presentasyon ni Lacson, proyekto ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan. Kita mismo sa social media ng kongresista na ang mga proyekto ito sa Nauhan at Baco ay funded by his office. Agila na natuklasan naming mula sa program funds, isa sa Barangay Burbuli at isa sa Barangay San Jose. Sa tagal ko na rin pong nagbubusisi ng pampasang budget, ang pagkakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund para mag-augment sa ilang items under the regular budget. Hindi po madaling ma-access ito. Dapat A. May excess revenue collections, or B. New revenue collections, or C. Those arising from new tax or non-tax sources, or D. Approved loans para sa foreign assisted projects. Yan po ang pahayag ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Grabe ho, mga kababayan. At kasi talagang sinamantala ho. Kung sa mga nakarang administrasyon, di ba, yung sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo ay fertilizer fund scam. Sa panahon ni Pinoy, di ba, lumabas yung PDAP scam, di ba? Marami hong nakulong na mga senador. Yun ho. Tapos sa panahon naman ni Duterte ay may mga sinasabi kumita sa Parmalee, di ba? May mga naimbestigahan ho dyan. Pero ngayon, pinakamatindi ho, mas malupit. At sabihin natin na talagang mas malala, ay abot po sa trilyong piso ito hong sa flood control project. Siguro sa susunod pa natin vlog, mayroon din ho sa agriculture, sa smuggling, ihiwalay ho natin na pagtalakay ho yan. So yun ho mga kababayan, at nagkakasunod-sunod na. Pero sana ho, Mr. President, ay wag lang ho mga kontraktor ang inyong pag-initan.
dapat ho lahat tingnan nyo ho, yung taga DPWH at ganyan din yung mga politiko na nag-endorso, kongresista man yan o senador, dapat ho sila pumanagot. Magpakulong ho kayo ng mga politiko at mga opisyal ng gobyerno at maging kontraktor na sangkot ho dito sa napakalaking anomalya sa pondo ng bayan. Kasi, di ba, sabi nga, naghihirap ang Pilipinas Kapos sa pondo, yung pala. Ninanakaw lang ho, mga kabayan. Kayo ho, sa inyo pong pananaw ho, mga suki at patuloy na sumusubaybay at yung mga bagong nanonood dito po sa ating channel, ano ho bang masasabi nyo rito? Sabi ng Pangulo, galit na raw siya. Yung kanyang galit, wala ho yan kung hindi ho siya magpapakulong. Di po ba? Magpakulong ho kayo ng kontraktor, ng congressman o senador o kung isang kutman at taga DPWH. Yun ho, at siguro kahit pa paano mabigyan po ng hustisya yung ating mga kababayan, lahat po tayo na parang inagawan ho tayo na kung saan dapat yung mga pondong yan na ibibigay po sa mga basic services, yung sa health, dami mo nakakasakit, daming eskwela na dapat ipagawa, ang dami pa mga infrastruktura, yung mga kalsada na talagang hindi po madaanan ng maayos. So napakarami ho mga kababayan, pero yan po ay napunta dyan sa flood control project na yan at lumilitaw na ang suking-suki ho ngayon ng mga nasabing ghost projects na yan ay ang Bulacan. Pero grabe ho, sila po ang laging patuloy at tinatamaan ng matinding pagbaha. Sa ngayon nga, may mga pagbaha pa rin, hindi pa umuhupa So grabe ho.